Nako, eto mga kadonatics, after na-archive or na-dismiss yung impeachment case ni Inday Sara Duterte, nako, dito na naman sila tumira sa budget mga kadonatics. Ginigipit kasi nila yung budget mga kadonatics ng Vice President at iba pang kaalyado niya. Grabe! Akala mo tapos na mga kadonatics, nako, nagsisimula pa lang pala sila. Nako mga kadonatics, grabe talaga kagarapalan at kasalot itong mga oposisyon. At alam nyo ba, galing pa sa Malacanang mga kadonatics, ang pamamalupit mga kadonatics, sila kasi ang nagipit sa budget ng OVP. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte Bloc, iniipit umano ng Malacanang. Nako. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Iniipit umano ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto ng mga senador at mga kongresista ang kaalyado ng mga Duterte at nasa oposisyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, naka-FLR o for later release na nangangahulugang hindi pinalalabas ang pondo. Grabe talaga, no? Ubos na yung believe ko mga kadonatics. Grabe. Sobra. Kanyang impormasyon umaabot sa 1.34 trillion pesos na bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Sabi ni Marcos, ipinagkait ng Malacanang sa publiko ang mga proyekto na kailangan ng taong bayan at kailangan din para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Nababaliwala rin niya ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos na para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napupolitika pa kasi alam naman natin, yung buong Duterte Bloc naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Ay nako. Ang kuan kasi dito mga kadonatics, hindi lang sa budget nila ng mga Duterte allies, kundi yung taong bayan talaga yung mas malaking epekto dito mga kadonatics. Bakit? Yung mga budget na yun is for us, for the projects mga kadonatics, activities, lahat ng mga kadonatics, isipin mo. Tapos iyon ay mawawalan ng budget. At etong nakakalungkot dito mga kadonatics, kasi yung gobyerno mismo, instead na magpapaahon sa atin, tumutulong sa ating mga mahihirap, sila na mismo mga kadonatics ang nagpapahirap sa taong bayan. Tayo, pinahihirapan talaga tayo mga kadonatics. Sobra na talaga yung panggigipit nila. Sana man lang tayo mga kadonatics, ito, may balls tayo na kagaya ng mga South Koreans. Bakit? Pag may isang leader na hindi nila gusto mga kadonatics, especially yung presidente nila, they will go out on the street mga kadonatics at mananatili yan sila doon for days. At hindi yan sila alis mga kadonatics kung hindi bababa ng pwesto yung leader nila. Kaya ang dami ng presidente, I'm not sure kung ilan ng presidente mga kadonatics, but more than one ang napatalsik nila. Umaasa naman ang senador na matutupad ang isinusulong ng Senado at Kamara na gawing transparent ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget hanggang bicameral conference committee. Kailangan anya ng political will na totoong babantayan ang budget at hindi mangyayari ang mga questionableng insertions. Dapat nakita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nag-milagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun eh. Lahat okay eh. Tapos May biglang siningit. sumulpot yung AKAP.
biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth, biglang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4Ps. Sa BICAM lang naman yun umapir eh. Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmagikan. Magiging maliwanag. Kaya RG, para sa akin, every step of the way, i-digitize na. Tama talaga mga kadonatics, yung BICAM talaga, BICAM talaga yan. Ha? If I'm not mistaken mga kadonatics, parang si Grace po ata ang representative ng Senado at si Romualdez naman ang sa Kongreso mga kadonatics, House of Representative. Magmi-meeting yan sila doon mga kadonatics at doon lalabas yung mga insertion. Dalawa lang mga kadonatics. After kasi ng meeting ng bicameral, yung dalawang leader nila, mga kadonatics, doon. Magmi-meeting din sila at doon na mangyayari yung mga insertion. What do you think mga kadonatics? Di ba? Grabe, karapalan talaga. Lahat na lang, binabato nila sa mga kaalyado ni Duterte, mga Dutertes. Wala talaga. From 2022 mga kadonatics hanggang 2028, ganyan yung ginagawa nila. Every year na lang. Every month pa talaga mga kadonatics, may issue sila. Ayaw man lang magserbisyo ng tahimik mga kadonatics. Sobra. Ay nako. At eto mga kadonatics, sinagot na ni Amy Marcos yung sabi niya na dambuhalang sanggol sa Senado. At eto na pumalag mga kadonatics. At parang galit yung reporter dito. Nako, kaalyado at ito ni Tambaloslos, yung journalist na nagtanong. Kasi na-dismayado siya mga kadonatics at sinupalpal siya ni Amy Marcos sa kanyang mga sagot. Eto, panoorin natin. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit niyo naisip na kasama dapat sa explanation of vote niyo yun? Oh, grabe. Grabe makatanong mga kadonatics with command pa talaga. At may intensity yung pagkatanong niya mga kadonatics. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga. At ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Grabe naman talaga yung dambuhalang sanggol. Parang sanggol naman talaga si Romualdez. Look at that. Dambuhala lang. Ay nako. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. You really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Sinopalpal. Mag-insist pa talaga. Mag-insist pa talaga yung journalist na yan. Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Sinabi pa niya mga kadonatics, hindi ba yan body shaming? What? Grabe talaga itong journalist na to. Ewan ko kung sino yan. Woe unto you. Shame on you. For defending the dambuhalang sanggol. Totoo naman talaga. Kung hindi si Marcos mga kadonatics, hindi si Lisa, isa to sa mga dahilan kung bakit tayo nagaganito ngayon mga kadonatics. Especially si Tatay Digong na sa ICC, si Sara Duterte sa impeachment case. Itong dambuhalang sanggol talaga mga kadonatics ang isa sa mga rason bakit nagkaganito tayo ngayon. Comment down below mga kadonatics, Babasahin natin yan and don't forget to like and subscribe to our channel. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't be gutom, alright? Bye-bye.